May mga babaeng dumarating sa buhay mo na hindi mo naman hinihingi. Pero pag nakita mo sila, parang may kumalabit sa kaluluwa mo. Yung tipong hindi mo siya kilala, pero may kakaiba sa presensya niya. Yung aura, yung kilos, yung tahimik na lakas na hindi mo maipaliwanag. At sa isang iglap, gusto mo siyang makilala. Pero ito ang tanong, paano mo akitin ang isang babaeng ayaw mong pilitin? Paano mo siya mapapaibig nang hindi ka naghahabol? At paano ka magiging lalaki na kusang hinahanap ng puso niya? Kahit hindi ka nagpakitang todo, bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sa mundong puno ng paipal, pa-cute, pabida at puro patunay, paano mo gagamitin ang tahimik na lakas ng isang stoic para mahulog sa iyo ang babaeng gusto mo nang hindi nawawala ang dignidad, katahimikan at kalmado mong pagkatao? Ang problema ng karamihan ng lalaki, hinahabol nila ang babae pero hindi nila hinuhubog ang sarili nilang presensya. Kaya kahit gaano sila kasipag mag-chat, kahit gaano sila kaaga mag-good morning, kahit ilang oras silang online, parang wala ring epekto. Hindi sila napapansin, hindi sila inaabangan, hindi sila nararamdaman. At ang mas malala, habang mas pinipilit nilang mapansin, mas lalong nawawala ang dating nila. Isipin mo ito, kapag may isang lalaking araw-araw nagsisend ng mensahe, laging nag-aaya, laging available, laging handang sumagot, ano ang dating? Walang halaga, madaling kunin, walang puwang para hanapin. And sa mundo ng pag-ibig, ang babaeng hindi mo binibigyan ng puwang para huminga, maghahanap ng espasyo sa iba. Hindi dahil masama siya, kundi dahil likas sa tao ang ma-attract sa bagay na may halaga. At may distansyang nagbibigay ng respeto. Kaya ang tanong, paano mo aakitin ang isang babae? O kung ang unang tingin pa lang niya ay wala kang sariling mundo, dito nagsisimula ang totoong sakit. Isang araw nag-message ka, hindi siya nag-reply, nag-online siya, hindi ka pinansin. Nag-post siya ng story, hindi ikaw ang kausap, at hindi mo alam kung bakit, pero alam mo kung ano ang masakit. Napapansin mo siya, pero hindi ka niya nararamdaman. At lalo kang napapaisip, pangit ba ako? Hindi ba ako sapat? May iba na ba siyang kausap? Pero teka, kapag sinusukat mo ang halaga mo base sa tugon ng isang babae, hindi mo napapansin na unti-unti kang natatali sa emosyon, hindi sa prinsipyo. At isa ito sa pinakamalalang bitag ng pag-ibig. Kapag mas kailangan mo ang pagtingin niya, mas lumalayo ka sa uri ng lalaking gugustuhin niya. Mas nagiging desperado, mas nagiging reactive, mas nagiging alipin ng emosyon at pagnanasa. At ang desperasyon ay mabahong amoy sa mata ng babae. Ramdam nila iyon, kita sa kilos, lutang sa mga salita, sumisigaw kahit walang sinasabi. Pero eto ang mas masakit pa. Hindi mo kasalanan ang nararamdaman mo, pero kasalanan mo kung hahayaan mong kontrolin ka nito. At dito papasok ang stoic tricks. Hindi para manipulahin siya, kundi para maibalik ang sarili mong lakas, presensya at halaga, na kusang humahatak ng atensyon ng babae. Hindi mo kailangan maging gwapo, hindi mo kailangan maging mayaman, hindi mo kailangan maging sikat. Ang kailangan mo lang, pagkakaunawa sa tatlong stoic na prinsipyo ng pang-akit na mas malakas pa sa pabango, pa-cute o kahinaan. Stoic Trick 1. Ang lakas ng hindi nagmamadali. Ayon sa mga sinaunang stoic, ang isang lalaking may tunay na kapangyarihan ay hindi nagmamadali sa pagkuha ng inaasam. Bakit? Dahil alam niya ang halaga niya. Alam niya ang bilis ng mundo. Pero hindi niya hinahayaang hilahin siya ng kagustuhan. Isipin mo ito. Ang karaniwang lalaki kapag nagkagusto, parang sumasabog ang dibdib. Gigil. Wow. Atet. Laging may nais sabihin. Laging may gustong patunayan. Pero ang stoic na lalaki, tahimik, magaan, may antas ng pagbagal na parang sinasabi, kung sa akin ka darating ka, hindi ako maghahabol. Hindi ako magmamakaawa. Hindi ko ibibigay ang sarili ko nang hindi mo pa nakikita ang halaga ko. Bakit napakalakas nito? Dahil ang babae ay hindi naakit sa presensya na humahabol. Naakit sila sa presensyang may sariling direksyon. Ang lalaking hindi nagmamadali ay lalaki na hindi takot mawalan. At ang isang lalaking hindi takot mawalan ay nagiging panganib sa puso ng babae. Dahil kakaiba ito, hindi ito karaniwan. Hindi ito madalas makita. At ang hindi madalas makita ay pinahahalagahan. Paano mo ito gagawin? Una, kontrolin ang unang bugso ng emosyon.
Kapag nagandahan ka sa babae, kapag na-mesmerize ka sa unang titig, kapag kinilig ka sa ngiti niya, normal yan. Pero huwag kang magpadala sa unang alon. Huminga. Umatras ng konti. Tingnan siya nang hindi ka natatangay. Ang stoic na lalaki hindi agad sumusugod kahit gusto niya. Pinapanood niya muna ang sarili niya. Bakit ko siya gusto? Pagnanasa lang ba? O talagang nagugustuhan ko siya bilang tao? Sa ganitong tanong nagsisimula ang lakas. Hindi sa paghahabol. Ikalawa, magkaroon ka ng sariling bilis. Huwag kang sumabay sa bilis ng emosyon mo. Kapag gusto mo siyang i-chat, hintayin mo ng kaunti. Kapag gusto mong mag-reply agad, hinga ka muna. Kapag gusto mong magparamdam na parang may habol, magtanong ka. Magmumukha ba akong walang sariling mundo? Hindi mo siya iniiwasan. Hindi mo siya ginaghost. Pero hindi mo rin kayang ibigay ang sarili mo ng mura. Ang dami-dami mong ginagawa sa buhay. Pangarap, disiplina, katawan, trabaho, tahimik na pag-unlad. Hindi ka lalaki na pupunta sa kanya kapag bored ka. Hindi ka lalaki na magtatapon ng oras para lang mapansin. Kaya may bilis ka, may direksyon ka, may sariling mundo ka, at yan ang presensya na nakakaakit. Ikatlo, panatilihin ang aura ng kalmadong paglalakad. Simple lang ito. Huwag kang magmadali sa pagkakaroon niya. Kapag hindi ka nagmamadali, gumagawa ka ng tahimik na pader ng respeto, at yan ang nagbibigay sa babae ng kakaibang pakiramdam. Bakit hindi ko siya maramdaman? Bakit ang tahimik niya? Bakit parang hindi siya natitinag? Bakit may lakas siya na hindi ko maabot? At doon nagsisimula ang paghanga. May kwento ako, isipin mo si Elias, isang lalaking simple lang. Nagtatrabaho, may pangarap, may sariling mundo. May babaeng dumating sa buhay niya, si Mira. Maganda, matalino, may presensya. At sa unang tingin pa lang, nagiba ang tahimik niyang puso. Pero naiba si Elias. Hindi siya tulad ng ibang lalaking agad nagpaparamdam. Hindi siya atat. Hindi siya nagmamadali. Kahit gusto niya si Mira, hindi niya hinayaang kunin ng emosyon ang dignidad niya. Naglakad siya sa bilis niya. Nagparamdam siya ng may respeto. Hindi siya nagpakita ng pagnanasa na parang gutom. Hindi rin siya nagpakita ng lamig. Kung kausap niya si Mira, kalma. Kung hindi siya pinansin, hindi siya nayanig. Kung may iba itong kausap, hindi siya nataranta. At doon natigilan si Mira. Bakit parang hindi ko siya maabot? Bakit parang siya lang ang hindi nagpapadala sa akin? Bakit may lakas siya sa tahimik niyang paraan? At unti-unti, siya ang nagsimulang maghanap kay Elias. Hindi dahil sa pang-aakit, hindi dahil sa paghabol, hindi dahil sa pilit, kundi dahil sa disiplina ng hindi nagmamadali. Kung gusto mong maakit ang babaeng gusto mo, huwag mong unahin ang pagkuha sa puso niya. Unahin mo ang paghawak sa sarili mong emosyon. Lakas ang tawag doon. Hindi taktika, hindi laro, kundi disiplina. May mga lalaking hindi naman gwapo, hindi mayaman, hindi sikat, pero may kakaiba sa kanila. Yung tipong kapag dumaan sila, mapapansin mo na parang may hinahatak na tahimik na bagyo. Hindi sila maingay, hindi sila nagpapapansin, pero may presensya na parang sinasabi sa babae. Kung aalis ka, ayos lang. Kung mananatili ka, mas mabuti. Pero hindi ko ipagmamakaawa ang sarili ko sa kahit kanino. At dito nagsisimula ang pang-akit na hindi namamatay. Bakit? Dahil ang lalaking may tahimik na lakas ay nagiging palaisipan sa puso ng babae. Napakaraming lalaki ang nagkakamali sa ganitong paraan. Kapag nagkagusto sila sa babae, agad nilang inilalabas ang buong mundo nila. Lahat ng emosyon binubuhos. Lahat ng oras ibinibigay. Lahat ng intensyon lumalabas. At para silang naglalakad na may hawak na placard na nakasulat, "Paki Suyo, pansinin mo ako." Sa unang tingin sincere. Pero sa mata ng babae kadalasan ganito ang dating. Walang sariling direksyon. Madaling makuha. Walang misteryo. At ang babaeng nawalan ng misteryong aabutin, nawawalan ng interes. Ang pag-ibig ng babae ay parang apoy. Hindi pwedeng sobrang lakas na masakal niya. Hindi rin pwedeng sobrang hina na mamatay agad. Kailangan tama ang distansya, tamang init, tamang pag-alaga. Pero karamihan ng lalaki, either sobrang lapit o sobrang layo. Walang gitna. Walang disiplina, puro emosyon, walang prinsipyo. At ang kawalan ng prinsipyo ay kawalan ng halina. Isipin mo ang eksenang ito. Nag-uumpisa pa lang kayo mag-usap. Magaan, masaya, may konting kilig. Pero sa loob mo, sobrang saya mo kaya hindi mo mapigilan. Araw-araw mo siyang kinokumusta. Halos bawat post niya may reaction ka. Kapag hindi siya nagre-reply, kinakabahan ka. Kapag may ibang lalaking nag-comment, sumasakit dibdib mo. At habang ikaw ay nadadala ng emosyon,
Siya naman ay unti-unting humihina ang interes. Bakit? Dahil nakikita niya ang totoo. Mas kailangan mo siya kaysa kailangan ka niya. At ang lumalapit ng mas mabilis, madalas siyang una rin naiiwan. Kaya ka napapagod, kaya ka nasasaktan, kaya ka hindi pinapansin, kaya ka hindi binabalik ng parehong atensyon. Hindi dahil hindi ka mabuting tao, kundi dahil hindi mo pa natututunan ang ikalawang lihim ng Stoic na pangakit. Ang kapangyarihan ng lalaking hindi agad nagbubukas ng sarili. Hindi ibig sabihin suplado ka, hindi ibig sabihin hindi ka interesado. Hindi ito laro. Ito ay pagpili kung sino ang may karapatang makakita ng loob mo. At ang babaeng hindi agad nakikita ang loob mo ay nagkaka-interes na mas lalo kang tuklasin. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang Stoic Trick Number 2. Ang teknik na nagpapalalim sa dating mo, nagpapataas ng halaga mo, at nagbibigay ng misteryo na hinahanap ng babae. Stoic Trick 2, ang lakas ng tahimik na misteryo. Sa Stoic philosophy, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa dami ng kanyang sinasabi, kundi sa dami ng hindi niya kailangang ipaliwanag bakit napakalakas nito sa pangakit. Simple. Kung hindi ka agad nagbubukas, nagbibigay ka ng puwang para magtanong ang babae, at nagtatanong ang babae kapag may hindi niya maintindihan, may hindi niya mabasa, may hindi niya makuha. May hindi mo sinasabi pero ramdam niya. Ang misteryo ay hindi drama, hindi pagtatago, hindi pagpapahirap. Ito ay pagpili kung anong bahagi mo ang dahan-dahang ilalabas para mas lalo kang maging mahalaga sa mata niya. Hindi mo agad ibubuhos ang buong buhay mo kapag nag-uusap pa lang kayo. Hindi mo agad ikukwento ang sugat mo, ang nakaraan mo, ang pangarap mo. Hindi mo agad binibigay ang kahinaan mo dahil kapag madaling kunin ang kwento mo, madaling bitawan ang pagkatao mo. Paano mo ito gagawin? Una, ipakita ang halaga mo pero huwag mong ikwento agad. Maraming lalaki ang ganito. Alam mo, marami akong ginagawa. Alam mo, may pangarap ako. Alam mo, may pinagdaanan ako. Pero kapag ikaw ang stoic na lalaki, hindi mo sinasabi. Ipinapakita mo. Kung masipag ka, makikita niya sa kilos mo. Kung may disiplina ka, ramdam niya sa postura mo. Kung may direksyon ka, makikita niya sa mga hakbang mo. Hindi mo kailangang ipagyabang ang sarili mo. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Ang misteryo ay nabubuo kapag nakikita niya na may lalim ka pero hindi mo ito ipinapamigay ng libre. Ikalawa, piliin ang emosyon na ipapakita mo. Hindi ka robot, hindi ka bato. Pero hindi ka rin fountain ng emosyon. Kung may problema ka, hindi mo agad isinisigaw. Kung may lungkot ka, hindi mo agad inihahagis sa kanya. Kung may saya ka, hindi mo agad ipinagbubunyi ng sobra. Ang stoic na lalaki ay marunong pumili ng tamang sandali para buksan ang sarili niya. Bakit? Dahil ang tamang emosyon sa tamang panahon ay nagiging magnet sa tao, nagiging lalim, nagiging halaga. Ikatlo, mag-iwan ka ng puwang para sa tanong. Ito ang sikreto. Kapag nagkukwento ka, huwag ubusin. Kung nagbahagi ka ng pangarap, bitinin mo ng konti. Kung nagbahagi ka ng kwento, iwanan mo ng tanong. Kung may ginagawa kang proyekto, huwag ibigay lahat ng detalye. Hindi para pahirap, kundi para magkaroon ng dahilan. Ang babae na bumalik sa usapan ninyo, ang tao ay naaakit. Hindi sa kompletong larawan, kundi sa larawang hindi pa niya nakikita. Balikan natin si Elias. Noong una, ang lakas ng hindi nagmamadali ang ginamit niya. Ngayon, ang misteryo naman ang nagiging sandata niya. Kapag nag-uusap sila ni Mira, hindi siya maingay, hindi rin siya tahimik na suplado. Sakto lang, may bigat ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Kapag tinatanong siya ni Mira tungkol sa buhay niya, sumasagot siya ng tapat, pero hindi ubos. Halimbawa, mukhang marami kang ginagawa sa buhay ngiti lang ang sagot niya. Tahimik lang ako magtrabaho. Walang yabang, walang pagmamakaawa. At doon nagsisimula ang tanong ni Mira. Ano kaya ang mga pangarap niya? Ano kaya ang mga pinagdaanan niya? Sino kaya ang babaeng minahal niya noon? Bakit parang may lalim siya na hindi ko maabot? At ang babae, kapag nag-iisip tungkol sa lalaki, unti-unti siyang naakit. Ang misteryo ang nagiging apoy na hindi niya napapatay sa isip niya. At isang gabi, si Mira ang nag-message. Tambay ka ba ngayon? Gusto kitang makausap. Hindi dahil bored siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman ang lalim na hindi na ibibigay ng ibang lalaki. Kung gusto mong akitin ang babaeng gusto mo, huwag mong ialok agad ang kaluluwa mo. Huwag mong ibuhos ang kwento mo sa unang linggo pa lang.
Huwag mong ipamigay ang lalim mo ng murang halaga. Panatilihin ang misteryong nagbibigay presyo sa pagkatao mo. May isang uri ng lalaki na hindi kailangan ng mahabang salita, mamahaling gamit, o pakitang gilas para mahulog ang babae sa kanya. Hindi siya maingay. Hindi siya pabida. Hindi siya nagpapakitang gustong-gusto niya ang atensyon. Pero kapag kaharap mo siya, ramdam mo agad ang bigat ng presensya niya. Yung tipong parang tahimik pero puno ng direksyon. Simple pero may misteryo. Hindi naghahabol pero parang siya ang gustong habulin. At dito mo makikita ang pinakamakapangyarihang sandata sa Art of Seduction. Ang ikatlong stoic trick na halos walang lalaking marunong gamitin. Ito ang klase ng gawi na kapag na-master mo, hindi ka lang makakaakit ng babae, magiging kakaiba ka sa mata niya. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ang karaniwang problema ng maraming lalaki. Kapag nagkagusto sila sa babae, ang buong buhay nila umiikot na agad dito. Nagbabago ang schedule para sa babae. Nagbabago ang ugali para sa babae. Nagbabago ang mood para sa babae. Nagbabago ang direksyon ng buhay para sa babae. Halos lahat ng ginagawa nila nakasabit sa kung gusto ba sila nito o hindi. At dahil dito, unti-unti nilang nakakalimutang tanungin ang sarili. Nasaan ba ako papunta? Ano ba ang ginagawa ko para sa sarili ko? May buhay ba ako bukod sa paghabol sa kanya? Ang problema ng ganitong pag-iisip ay simple pero malalim. Binibigay mo ang kapangyarihan mo sa isang tao na hindi pa naman parte ng mundo mo, at ang lalaking may buhay na nakasabit sa kagustuhan ng babae ay nagiging mahina sa mata nito, hindi dahil masama siya, hindi dahil ayaw niya sa'yo, kundi dahil nakikita niya na kaya kang dukutin ang emosyon mo at kaya mong ipagpalit ang sarili mong landas dahil lang sa nais mo siyang makuha. At walang babae ang gustong maging sentro ng buhay ng lalaking walang direksyon. Gusto nila ng lalaking may sarili ng mundo at handa silang imbitahin dito. Hindi lalaki na inaasam na mabuhay lang dahil sa kanila. Isipin mo ang eksenang ito. Gusto mo ang isang babae. Maganda siya, masayahin, kakit-akit, at ramdam mo na may gusto ka sa kanya. Pero dahil sobrang gusto mo siya, sinimulan mong ibigay ang lahat. Tuwing magtatanong siya, mabilis kang sumasagot. Tuwing kailangan niya ng kausap, ikaw agad. Tuwing malungkot siya, ikaw ang sandalan. Tuwing may problema siya, ikaw ang solusyon. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti mong nakikita na hindi na ikaw ang nagdedesisyon sa buhay mo. Siya na. Hindi ka na natutulog sa oras. Hindi mo na tinutuloy ang disiplina mo. Hindi mo na ginagawa ang mga plano mo. Hindi mo na inaalagaan ang sarili mo. At ito ang pinakamasakit. Habang mas binibigay mo ang sarili mo, mas bumababa ang tingin niya sa'yo. Hindi niya sinasadya, pero ramdam niya na lalaki itong kayang mawala ang sarili niya. Dahil lang sa gusto niya ako, at sa ilalim ng mga ngiti, sa ilalim ng mga tawanan, sa ilalim ng mga ingat ka ha, may tanong siyang hindi niya sinasabi pero naririnig ng mundo. Kung kaya niyang bitawan ang sarili niya para sa akin, paano niya ako pangangalagaan kung ako naman ang mahulog? At doon nawawala ang pangakit, doon lumalamig ang interes, doon ka nagiging option hindi priority. At bakit nangyayari ito? Dahil hindi mo pa natututunan ang huling lihim, ang lakas ng lalaking may direksyon. Ngayon ibibigay ko sa iyo ang ikatlo at pinakamakapangyarihang stoic trick sa Art of Seduction. Ito ang sandata na hindi mo kailangang ipakita, pero nararamdaman niya. Hindi mo kailangang ipaliwanag, pero naiintindihan niya. Hindi mo kailangang ipilit, pero kusa niyang hinahangaan. Stoic trick 3. Ang lakas ng lalaking may sariling landas. Ang pinakamalakas na anyo ng pang-akit ay hindi galing sa salita, sa katawan o sa pangako. Nanggagaling ito sa misyon. Ang lalaking may napiling landas, may direksyon, may pangarap, may oras para sa sarili, may disiplina, may pinaninindigan, ay nagiging haligi. At ang babaeng nakakakita ng haligi ay nagiging komportable, humahanga at naaakit. Hindi dahil pinipilit mo siyang akitin, kundi dahil nakikita niyang hindi mo hinahayaan ang mundo na diktahan ang kilos mo. Ayon sa Stoic philosophy, ang tunay na lalaki ay hindi sumusunod sa ingay ng pagnanasa, kundi sa tawag ng layunin, at dito nagiging pambihira ang pangakit niya. Ngayon, paano mo ito gagawin? Una, gumawa ka ng malinaw na direksyon sa buhay. Ano ang pangarap mo? Ano ang hinahabol mo? Ano ang gusto mong maabot? Anong disiplina ang dapat mong buuin? Kung wala kang direksyon, kahit sinong babae ay makakaramdam nito. At kung may direksyon ka, kahit hindi mo sabihin, ramdam niya rin ito. Ang direksyon ay hindi salita, enerhiya ito. Ikalawa,
I-priority mo ang buhay mo bago ang babae. Hindi ito pagiging manhid. Hindi ito pagiging malamig. Hindi ito pagwawalang bahala. Ito ay tama lang. Kung may trabaho ka, unahin mo. Kung may pag-aaral ka, tapusin mo. Kung may disiplina ka sa katawan, panatilihin mo. Kung may misyon ka sa buhay, ilaban mo. Ang babaeng nakikita na inuna mo ang sarili mong landas ay mas nagkakaroon ng respeto sa'yo. Bakit? Dahil hindi mo siya ginagawang sentro ng buhay mo. Ginagawa mo siyang bahagi ng buhay mo. At yan ang pinakanakakaakit na posisyon para sa babae. Ikatlo, huwag mong hayaang kontrolin ng emosyon ang landas mo. Hindi mo maiiwasang ma-in-love. Hindi mo maiiwasang kiligin. Hindi mo maiiwasang masabik. Pero ang stoic na lalaki ay hindi pinapayagang wasakin ng emosyon ang direksyon niya. Kapag gusto mong magpuyat para lang makausap siya, isipin mo ang epekto bukas. Kapag gusto mong isuko ang disiplina para lang sumabay sa kagustuhan niya, isipin mo ang pangmatagalan. Kapag gusto mong baguhin ang buhay mo para lang mas maging kaaya-aya sa kanya, tanungin mo ang sarili, kung mawawala siya bukas, sino ako ngayon? At kung ang sagot mo ay hindi ko alam, ibig sabihin wala ka pang landas at kailangan mo itong ayusin. Pagbalik natin kay Elias at Mira, nandito na tayo sa yugto kung saan naramdaman ni Mira na hindi umaasa si Elias sa kanya para maging masaya sa buhay. O nagkakausap sila. O may connection. O may chemistry. Pero kahit na gusto rin ni Elias si Mira, hindi niya isinuko ang pangarap niya, ang disiplina niya, ang pag-unlad niya. Habang nagkikita sila, nag-aaral pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin siya ng maayos. Inaayos pa rin niya ang katawan niya. Inaalagaan niya ang pagkatao niya. At napansin ito ni Mira, bakit parang hindi ako ang sentro ng mundo niya? Bakit kahit gusto niya ako, hindi niya inuuna ang paghabol sa akin? Bakit parang mas inuuna niya ang pagkatao niya kaysa sa pagkuha sa akin? At doon siya nahulog dahil nakita niya ang lalaking hindi nawawala ang sarili kahit nalalapit siya sa pag-ibig. Ang lalaking kaya niyang sandalan, hindi dahil inaangkin siya, kundi dahil hindi niya sinusuko ang sarili niyang lakas. At ito ang sagot sa tanong, bakit naaakit ang babae sa lalaking may direksyon? Dahil ang direksyong hawak mo ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, tiwala at respeto. At ang respeto ay ugat ng pagnanasa. Kung gusto mong akitin ang babaeng gusto mo, huwag mong unahin ang pag-ibig. Unahin mo ang landas mo. Ang lalaking may sariling direksyon ay nagiging liwanag sa mundo ng babaeng naghahanap ng tunay na lakas. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa baba. Handa na ako maging stoic. Salamat sa panonood.